Hey, ay, nakahikab kami. Hey guys, welcome back to my YouTube channel, JI Diaries. And I have a special guest with me. Special guest! Special sa aking life. My boyfriend, my fiance, my future husband, Babu may mahal, Miko Rain. Wow. So, may something na bago sa atin. Ano kaya yung bago? What's new sa background? May car na kami! Yay! May car na kami, grabe. After, ilang years? 2019. 5 years. 5 years nagka-kotse na kami! Hindi lang motor! Meron akong mga gustong pag-usapan since meron na tayong bagong baby. So, anong pangalan ng bagong baby natin? Siya ay si Pablo. Si Pablo. Bakit Pablo? Si Pablo kasi, SB19, 18 ako, hello, kaway-kaway mga 18. Pablo bias ako. And, etong car namin is, yung model niya is MG ZS Alpha. So, naisip ko, Alpha si Pablo So, ayun, parang feeling ko super bagay siya dito sa car namin, si Pablo. Tapos, initially kasi ang gusto namin kuhain talaga is red or black. So, ayun. Pero, ayun, mas maganda pala yung orange. So, ayun, kaya siya naging Pablo. Ang kulay niya ay? Ang color niya ay Electro-Optic Orange. Oh, hindi lang orange yun. Electro-Optic Orange. Kailan natin nakuha si Pablo? Si Pablo ay nakuha last weekend, actually. Yes, last Friday. So, that's April 12, 2024. So, yun ang kanyang birthday. So, inasikaso namin siya nung Holy Week. Pagsasarado ang bibig. Hindi naman yun. Replica. Hi guys. So, this is our car. Yung pala, yung replica ng car namin. Display lang yan, pero ganyan na ganyan. At ito, pogi, di ba? Yay! We have a car. We're just waiting for Pablo. Pablo reveal! It's Pablo! Actually, ang plan talaga namin is after wedding pa kami kukuha ng car. So, yun talaga yung plano namin para, alam mo yun, hindi siya sasabay sa expenses ng wedding and everything. But, ayun, meron kaming friend. May friend kami na, Binuyo kami. Oo, binuyo. Parang pinilit niya kami. Sorry, hindi. Parang napag-usap. Motivate niya kami bumili ng car because going sa wedding namin medyo hassle. So, at least ngayon meron kaming service na gagamitin. Especially pag may mga gamit kaming going sa venue. Eto yung gagamitin namin instead na magre-rent pa kami ng vehicle na mas magasto siya. Yeah. At the same time, pwede na rin siya maging bridal car. And also, dahil nakatira kami sa Bulacan, so hindi lang siya basta want. Kumbaga, need na siya kasi mahirap mag-commute. Tapos, sobrang layo. At kung taga Bulacan ka, makaka-relate ka na kapag nag-commute ka at inabutan ka ng gabi, mauubusan ka na ng sakay. So, ayun, hindi lang siya basta want So, kailangan na talaga namin siya. Ayun, since matagal tayo nagmomotor, mag-reminisce muna tayo. Yan, reminiscing ng moment. So, ano yung best memory mo habang nagmomotor tayo?
Anyways, for me, yun yung pumunta tayo ng Infanta Quezon. Syempre, pag motorista ka, motor rides talaga, and laging binibisita talaga ng mga motorista yung Infanta Quezon, pati yung Devil's Corner. Yeah, Devil's Corner. And so yun, zero visibility na fog. Kasi umalis kami ng morning. Ayun. Masaya yun. Tapos, kasama pa namin yung friends namin na nag-ride kami. Yan, grupo kami. Ah. That's for me. Sa'yo. Ako, habang nagmo-motor, yung first ride natin, pagkakuha natin kay Venom. Venom yung pangalan ng motor namin, by the way. Sa Tagaytay. Yan. Yun yung unang-unang long ride talaga namin nung makuha namin. I think wala pang 1 month si Venom. Nagtagaytay na kami. So, doon kami nag-break in. Tapos kasama namin yung friend namin, si Vincent. Ayun, masaya lang kasi wala tayong yung usual na rides na marami kayo, may mga magka-guide sa inyo. Ganun, nakarelay lang talaga kami kay Waze. Tapos kumain kami sa restaurant. Nakalimutan ko ng restaurant, pero ayun, nag-breakfast kami doon, tapos inabot na kami ng gabi, nabasa pa kami ng ulan, ganun, pero masaya. Nakakapagod lang. Next is, kung meron syempreng best memory, for sure meron kang worst, or hindi naman worst siguro, pero yung napaisip ka na, ang hirap pala na nakamotor. Ganun. That's true. So, ano yung memory mo na yun? Ako, marami sa motor. Especially pagpapasok ako ng office ko dati. Maayos yung damit mo, tapos maabutan ka ng ulan, and then, mangangamoy uso ka kasi nasa daan. Pero yung pinaka-worst talaga is, yun nga, I think we have, the same experience ng worst is that yung magkasama tayo, papunta tayo sa birthday ng anak ng barkada natin. Tapos, ayun, maayos naman yung suot natin, pero, alam mo, nabasa tayo sa ulan, nag-stop over tayo. Tapos, may dala tayong extrang damit naman, pero nabasa din kasi nga, sobrang lakas ng ulan talaga. Then, pumunta pa kami sa Jollibee. Sa Jollibee kasi celebrate yung birthday. Mali pang Jollibee. Napakalamig ng Jollibee. So, alam mo yun, para kaming basang-basa kami sa ulan, nandun yung mga bisita kami. Ayun, yung parang dun ko na-realize na, awang-awa talaga ako sa sarili natin para tayong, Hindi, totoo yun. Parang, ang nangyari kasi, syempre, malayo kami, from Bulacan pa kami, tapos Marikina yung birthday celebration. Tapos, sa kalagitnaan, actually, malapit na kami sa Marikina, tsaka pa bumuhos yung ulan. Ang lakas, tas basang-basa kami, as in lahat, pati panty at brief namin basa. Lahat talaga. Tapos, may extra ka nga kaming damit, pero, basang-basa talaga lahat, as in. Tapos gininaw na kami sa Jollibee, nandun yung mga friends namin, makikita mo silang ayos-ayos ng itsura nila, kasi may mga car na rin yung mga friends namin. So sila okay sila, hindi sila nabasa, ganyan kami. Ayun, natuyuan na lang kami dun sa aircon, tapos giniginaw na kami. Alam mo yung hindi ka na makasmile ng maayos, hindi ka makapag-enjoy kasi iniisip mo yung itsura mo, yung pakiramdam mo na ang iki, gano'n. So, parang dun kami napasabi na, alam mo yun, parang one day nakakakuha din kami ng car. Parang pagsikapan natin na makakuha tayo ng car eventually. Kasi ang hirap talaga, lalo na kapag malayo kayo, malayong tinitirhan nyo, ganon. So, ayun. Siguro sa inyo, kapag pinapakinggan nyo ngayon, parang, yun lang naman yun. Parang nabasa lang naman kayo ng ulan. Pero kami nun yung feeling namin, parang grabe. Parang hanggang kailan ba tayo ganito na paglalabas tayo, kailangan. Nakakapote, tirik yung araw, ramdam na ramdam mo yung init. Which is, okay lang naman. Wala namang problema. Pero iba kasi pag yun, for example, in my case na pumapasok sa office, alam ko naman mas nakakapagod yung sa ibang tao na nagko-commute. Pero I think same din sa mga motorista na pagod ka pa. Pagod ka. Night shift ka.
puyat ka, tapos pagod ka pa sa biyahe, and mind you guys, sa BGC pa siya dati nag-work, tapos sa Bulacan siya umuwi. So, just grabe. imagine, di ba? Although wala naman masama, no, sa mga nagmomotor. Of course, yan talaga usually yung dyan ka Laking tulong, nagsisimula eh. Syempre, easy talaga magmotor. Like, mura siya kumpara sa car. Tapos, mas madali kang makakarating sa pupuntahan mo kasi pwede kang sumingit-singit, ganon. Pero, ayun, aminin na natin, medyo hassle talaga, lalo na kapag sobrang init, tapos maulan. And of course, sabi nga nila, kapag nakamotor ka, parang yung isang paa mo ay nakabaon sa hukay. Tama, ganun. Question ko naman sa'yo ngayon is, anong feeling mo? Anong feeling mo ngayon na meron ka ng car? Like, at the age of, Yan. yan. Yung age mo now, anong feeling mo na finally meron ka ng car? Syempre, ako napaproud ako sa sarili ko kasi, alam mo yun, kasi nag-start talaga, hindi naman kami, ganun kahirap. I mean, shoutout sa tatay ko, best provider talaga ang tatay ko. Pero at the same time, practical. Doon siya sa magpro-provide siya ng mga needs instead of wants. So, ayun, parang naging proud na din ako sa sarili ko kasi we were able to achieve goals like this nang wala tayong hiningan na tulong or alam mo yun, alam natin na hindi tayo dependent sa iba. Ayun. Kumbaga, talagang kung anong meron kami ngayon, talagang pinaghirapan namin. Actually, hindi ko pa nga nasusurprise tatay ko and for sure, magiging proud din yun na Actually, kinagabihan neto, nag-video call na sila ng papa niya and na-surprise na niya. Ito yung video. Basta video ko lang. Ayan! Wait, ano sa man? Hindi naman. Tingin pong 50. Ang dilim! Hawa ka. Si! Sabi! Diba? Yes, kasi ngayon, before kami ikasal, nakakuha na kami ng house. So, ayun yung first achievement namin. And then, ayun, ngayon, meron na kaming car, tapos next is ikakasal na kami. So, ayun, napaproud ako sa ating dalawa. Ang saya kasi, yun nga, hindi naman kami galing sa super well-off na family, no? So, yung parents namin talagang ginapang din kami. So, I'm sure it reflects sa kanila yung mga achievements namin, ganon. So, it just shows na tinuruan nila kami na, alam mo yun, paghirapan yung mga bagay-bagay na hindi lahat kailangan hingin, ganon. Correct. Na hindi porket kaya nilang ibigay, hingin mo na. So, at least we know yung mga struggles na kailangan mo na naming i-face or kailangan namin paghirapan, pag-ipunan bago namin makuha yung mga gusto namin sa buhay, ganon. So, ayun, shoutout sa inyo, aming parents. We love you guys. We love you. Thank you for raising strong kids. Kailangan talaga namin tumayo sa sarili naming mga paa. So, I'm sure they're so proud of us. Speaking of surprise, dahil binanggit mo kanina, yun, wala talaga kaming pinagsabihan sa family namin na kukuha na kami ng car. So, ang plano talaga namin is pagkakuha namin, isa-surprise namin sila, ganyan. So, first naming na-surprise is yung mami ko. So, wala siya idea. Alam nila na kukuha kami ng car pero matagal pa. So, wala silang idea na inaasikaso na namin, ganyan. So, nung Sunday, dumalaw yung mom ko, kapatid ko, and yung cousin ko sa bahay. So, sinurprise namin sila. Na-videoan namin actually. So, pakita ko na lang sa inyo yung video. Okay na. Ay, Ate, gusto pa niyang color. Ayan. Anong plate number? Ano yan? Ano yan? Kabila kaya? Kaya na kayo? Amin yan!
Kailan kayo kumuha? Sarap kaya dyan, ay? Oo. Hindi pinarada. Ha? Tinago ko doon sa kanya na doon, no? Gago! Hey! Let's go, Roger! 2 days na yan sa amin. Sabi ko, kaya tinanong kita, no? Ano si Yusan Pablo? Sabi ko, pagkawasan ng kotse, no? Nakakatawa kasi pagkadating niya sa bahay. Parang hindi naman niya kami discourage niya yung sasakyan. Dami niyang side comments. Hindi naman sa dinidiscourage, pero meron kasi siyang friend na parang ahente rin ng car. Oo. Parang na-chika niya lang na May mga disadvantages may ng, mga disadvantages yung car na gusto namin, ganyan. Anyway, ayun lang naman, nagdidilim na and we have to go home. So, nakwento lang namin kung paano namin nakuha si Pablo. But yeah, I'm so proud of us. Oh, so proud of us. Hey. Good job to us. So, sana mailaban namin hanggang 5 years si Pablo. Kaya to. Magpakabait ka, Pablo. Magpakabait ka at lagi mo kaming dalhin ng ligtas sa mga destinations namin. Yes, nakikita niyo ba yung panoramic? Sige, i-flex mo. Oh, funny. Yes, flex the sunroof. Yan talaga, dyan talaga kami na in love nung nakita namin to na parang, oh my God, that's our dream car. Hindi naman to sobrang mamahalin, no? Pero, kumbaga, lahat na ng needs at wants namin sa car nandito na. Ayun lang, if interested din kayong makakuha ng MG cars, ganyan, ililink na lang namin yung details ng agent namin sa description box, si Mr. Jerome Avila. Super bilis niyang naasikaso yung application namin. Yes, actually, natagalan lang kami kasi Holy Week namin sinubmit yung mga documents namin. But yeah, kung all in all, super bilis lang and na-avail namin yung mga freebies na gusto namin. So, ayun. Thank you so much, Mr. Jerome Avila. So, Thank you. ayun lang guys. Thank you so much for watching. I hope lahat din ng mga dreams nyo ay matupad nyo. Paghirapan nyo, pag-pray nyo, i-manifest nyo yan. And very important na meron kayong support system para ma-reach nyo yung mga goals nyo. So, ayun lang. Please don't forget to like this video if nag-enjoy kayo sa aming mga chika. Subscribe to my YouTube channel. Leave comments, suggestions, feedback, kung anong gusto nyo pang makita sa channel ko. And don't forget to click the notification bell para updated kayo lagi. Ayun lang. Bye!